That's so na. So check nyo yung itong picture na to. Na kung saan ang relo na yan is worth 9.5 million. So kahit naman ako hindi ko ibibigay yun. Kahit ko ibibigay yun, puta 9.5. Okay, so let's say literal niyang inisip yun, literal. Nung napanood ko yung press con itong si Inday Sara, meron siyang isang topic doon na kung saan ikwento niya yung about sa cadet at kay Ferdinand Marcos Jr. sa presidente natin ngayon, sa current president natin. And nagulat ako bakit gano'n na lang yung reaction niya at gusto niyong putulin yung ulo ni Bongbong Marcos. Tapos kinuwento niya, but still, sabi ko bakit? So, hindi pa rin clear sa akin. So, nagtingin-tingin ako, nanood ako, and I come up with this, and with the explanations. So, dito ako mas naliwanagan kung bakit gano'n na lang yung naging galit ni Inday Sara. Okay, let's say, sabihin na natin yung press ko na yun is for Inday Sara to divert to another issue dahil hindi niya sinasagot yung kanyang fund, di ba? Na ang lalaki ng mga ginastos, confidential fund niya, di ba? So kung ito man is diversionary tactic, mukhang effective, mukhang nakakatawag ng pansin, di ba? But bago po ako magpatuloy, welcome po sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po kayo, pakihit ng notification bell para mas maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, please leave it on our comment section, and who knows, pwede pa tayong magkwentuhan ng konti doon. Diba? And issue lang po tayo, walang personalan. Kung ano man po yung mga sinishare ko rito, it's all about my opinion based on what I understand. Alright, so balikan po natin yung topic na gusto kong i-share about this video. So yun nga po, tulad na banggit ko kanina, galit na galit si Inday Sara at gusto niyang putulin yung ulo ni Bongbong Marcos dahil doon sa mga pinagsasabi niya dito sa graduating cadet soldier natin. Mukhang di siya na-brief, imposible, dahil isa kang ikaw ang commander-in-chief. So dapat yung mga ganitong bagay, aware ka na yung mga ganitong tradition na nangyayari. And most likely, kung hindi man, imposibleng hindi siya sinabihan ng mga officers niya na may mga ganyang pangyayari. Diba? So kung ano po yun, let me play this video na kung saan may paliwanag yung isa sa, sabi, familiar raw sila ng militar, it's a post daw, post ito na binasa ng nag-content nito. So, let me play po. Wala ang buong katotohanan, mahina ang kukopi ni Bonget. Kaya hindi niya naunawaan ang sinasabi ng graduating student sa kanya. As a person who came from military family, it's a tradition na for a future soldier na sabihin sa Pangulo ang mga bagay na ito. During PRR this time, nangyari rin ito. Although literal na binigay ng dating Pangulo ang kanyang relo sa bata, pero mas mahalaga ang naging mensahe ni Duterte sa mga sundalo noong panahon niya. So, it's a metaphor. Di ba? Yung mga sinasabi na yan. And during, ibig sabihin, traditional niya. So, it's not only during Duterte's time na ginawa yun. Which means, mga dati pa, nangyayari na yan. Nangyayari na yung mga ganyang sinasabi na yan. And it should not be taken literally. Diba? Oo, si Duterte, literal niyang binigay yung kanyang relo, but meron siyang sinabi. Diba? Meron siyang mga pinramis na about sa pagprotekta niya sa mga kasundaluhan. Okay, so it's a tradition na ginagawa and it's a metaphor. Diba? Isa siyang pagpapaalala, okay, na kailangan ng mga sundalo ang 100% na support. And
He will watch their back as they sacrifice their lives for our country and of course para sa kanya. Di ba? He promised that whatever happened, he will fight and give his love at all times to our military. Ang tunay na kahulugan kung bakit sinabi ng graduating student ito kay Bonget is for him to watch our soldier through thick and thin. Meaning, parang test din yun. When a soldier said, "Can I have your watch?" it also means, "Sir, can I have your back when I'm sacrificing my life as a soldier?" Ibig sabihin, bilang isang commander-in-chief ng sundalo, sa lahat ng oras, lagi kang nandyan para sa mga sundalo. So, di ba? Parang nakaka-proud, di ba? Na masabi mo yan sa isang pangulo. Diba? True metaphor. Kaya lang, mukhang hindi naintindihan. Mukhang iba yung pagkakaintindi ni Bongbong Marcos. Dahil he take it literally, tapos hindi niya binigay yung relo niya. Tapos kinwestiyon niya pa bakit ibibigay yung relo. So, it's a test and at the same time, bumagsak siya sa test ng newly graduate na sundalo niya. Na iisipin ng sundalong to, puta, bagsak tayo. Mukhang wala akong aasahang tibay kay presidente natin. Dahil yung simple na ganung bagay, hindi niya alam. Hindi ko naman sinasabi na dapat malaman niya lahat, but if this is a practice, di ba? Dapat na-brief na siya na may mga ganitong pwedeng mangyari. Di ba? Sige, sabihin na natin. Yung binigay naman ni Duterte na relo, cheap yun eh. Kita naman natin yung relo na binigay eh, di ba? And sa kanya, kasi mamahalin. There is one part, I think, if that's so na, so check nyo yung itong picture na to. Na kung saan, ang relo na yan is worth 9.5 million. So, kahit naman ako, hindi ko ibibigay yun. Kahit ko ibibigay yun, puta, 9.5. Okay, so let's say, literal niyang inisip yun, literal yung pagkakaintindi niya. And ayaw niyang ibigay yung watch na yan. Diba? So, gasinong gumawa ng kwento, okay, soldier, or cadet, someone, something, I cannot give you this watch because this is maraming sentimental value. Galing pa to sa tatay ko. Or kay senior, Marcos Senior, di ba? Or bigay ito ng asawa ko. Or bigay ito ng mga anak ko. Or mahalaga sa akin to. Okay? Bibigyan na lang kita after ng ceremony nyo na to. Gasino lang, di ba, na gumawa ka ng kikwento kung literal mo kukunin yung ganong pagkakadeliver na sundalo sa'yo. Di ba? Pero yung questionin mo rin siya, it shows lang na you don't have this any idea na may mga ganitong traditional na ginagawa during graduation. And, di ba? Ngayon ko naintindihan kung bakit ganun na lang yung galit ni Inday Sara sa kanya. Because this soldier, itong mga kasundaluhan natin, are risking their life. Pero, hindi maintindihan ng Pangulo ng Pilipinas kung ano yung ibig sabihin ng sundaling yon na hinihingi yung relo niya. Oo, literal na sinabi ng sundalong yun na hinihingi niya nga yung relo, but if you know the tradition, di ba? Maiintindihan mo yun. Maiintindihan mo it's part of a metaphor or testing sa kanya. Di ba? Na tradition ang ginagawa. So malaking epekto nito sa mga sundalo. I'm not too sure, but
Kasi kung tradition na to, it's something na hindi ine-expect ng mga sundalo para isagot ng kanilang chief of command, commander-in-chief na. Diba? Ngayon lang to na-highlight kasi ngayon lang may nagkwento. But it means it's been happening ever since. Ngayon, kung itong sinasabi nila, kasi sinasabi nila na during that press conference ni VP Sara, wala naman siya sinagot about dun sa kanyang confidential fund. More on diversionary or nililihis sa ibang kwento yung dapat hindi niya kinukwento at dapat sinagot niya yung confidential fund niya. Napakalaking pera talaga kasi ang involved. Mantakin mo isang safe house ang isang araw, di ba? Daig pa yung mga 5-star hotel, yung talaga exclusive executive rest house, di ba? Napakamahal. Pero walang sinagot si Inday Sara doon. Now, if this is one of the diversionary tactic ni Inday Sara, it may affect yung moral ng mga sundalo kay Bongbong Marcos. Di ba? Oo, sabihin na natin, diversionary tactic to ni Inday Sara. And it will have an effect sa mga sundalong ito because yung sinabi na yan, di ba? At tinawanan pa. Anong klaseng pang-iinsulto yun? Diba? You're insulting the people, those people na risking their lives to protect us from local or domestic threat. Diba? So ano ngayon ang iniisip ng mga kasundaluhan? Oo, hindi magsasalita yung mga yan. Normal yan sa mga sundalo, but deep inside there's something na kailangan nilang i-work out. Diba? So kay Bongbong Marcos, alam ko kung paano mo ipapaliwanag to. Di ba? Natulad po ng sinasabi ko, issue lang tayo, walang personalan. Diba? I'm just showing you kung ano yung mga pros and cons na nangyari sa ginawa ni Presidente Bongbong Marcos. Katulad ng sinasabi ko, if this is diversionary tactic of VP Sara, it may affect yung credibility ni Bongbong Marcos sa mga kasundaluhan. We won't hear anything dyan sa soldier na yan or sa batch na yan o nag-graduate na yan, but deep inside iniisip na nila pwede silang wala silang aasahan sa commander-in-chief nila. Diba ba? Pwede rin naman natin sabihin na hindi naman doon masusukat yan. Oo, nagkamali doon si Bongbong Marcos, pero hindi yan sukatan. But it's a tradition. When you say tradition, it's been going on bago pa sa time ni Duterte at sa time niya. So more or less, diba? You have the idea na pwedeng itanong sa'yo to. So you should be prepared. And if not, katulad na sinasabi ko, kung literal mong naunawaan yan, kasi yun na lang gumawa, di ba, ng kwento. Kaya sabihin na natin na, sige, iniisip mo, parang souvenir ng sundalo galing sa presidente yun, di ba? You can make stories. Eh, hindi, totoo naman kasi talaga eh. Kung yan is mamahalin, may value sa iyo yan. Di ba? Sabihin na natin, watch collector din pala si Bongbong Marcos. Kasi kung collection ko yan, hindi ko yan basta-basta ibibigay sa'yo. Pero, hindi ka mapapahiya. Diba? Bibigyan kita, but not the one I'm wearing. Diba? Not the one I'm wearing. Dahil mahalaga sa akin. May sentimental value to. Katulad ng pag-aalaga ko sa inyo. So, hindi ko kayo basta-basta ibibigay or pababayaan. Dahil may sentimental value kayo. So, same thing. Diba? Safe ka pa sa sagot na yun. Di ba? So, yun lang po. Issue lang po tayo. Walang personalan. Maraming salamat.